Happy Independence Day po mga abe. At ngayon nga po ay June 12, 2026, ika-128 kalayaan ng Pilipinas. Ngunit sa tuwing darating ang ganitong okasyon, merong mga ilang historiador na nagsasabi na hindi naman dapat June 12 ang ating kalayaan. Meron din nagsasabi na dapat ito ay August 1st. Meron din nagsasabi na ito ay September 29 dahil sa Malolos Congress. At dati-dati, noong 1946, July 4, ginagawa ang Araw ng Kalayaan. Tuwing sasapit ang June 12, may mga magwawagayway ng bandila, may mga talumpati, may mga nagmamarcha, at mayroong nagpo-post sa Facebook na nagsasabing proud to be Filipino. At syempre, may mga tanong na hindi mawawala mga abe. Kailan nga ba tayo naging malaya? Dahil kung tutuusin, parang teleserye ang kalayaan ng Pilipinas. Hindi isang finale, may pilot episode, may mid-season special, at may extended version. Una, June 12, 1898 sa Maykawit, Cavite. Dito, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas kontra sa mga Espanyol. At kung titingnan natin ang petsa ng June 12, 1898, ito ay tatapat ng linggo. Napakagandang timing mga abe. Araw ng pahinga, araw ng pagsisimba, may basbas ng simbahan. Parang may nagsasabing kung magdedeklara lamang tayo ng kalayaan, itapat na natin na hindi natin kailangang magtrabaho yung araw ng pahinga, kundi linggo. Pangalawa, August 1st, 1898. Ito ang Pacto de Bacoor, kung saan nanumpa ang mga presidente o municipal mayor ng mga ilang probinsya para ideklara ang kalayaan ng Pilipinas. May dokumento, may mga pirma, may ebidensya, may resibo. Mas madaling ipaliwanag sa mga badyaga na tayo ay malaya na. May papel, may ebidensya. Pero ang problema, ito ay natapat na Lunes. Lunes, araw na kahit hanggang ngayon, kalaban pa rin ng karamihang Pilipino. Ayon sa ating pambansang imahinasyon, sarado ang simbahan kapag Lunes. Day off kasi ng mga pari. Walang magbabasbas ng ating kalayaan. Mahirap kasing maging simbolo ng kalayaan na kung ang lahat ay gusto pa ring bumalik sa kama dahil hirap gumising kapag araw ng Lunes. Ang pangatlo, September 29, 1898. Malolos Congress. Malolos Congress, ang unang kongreso ng Republika ng Pilipinas. Dito, nagsimulang naging organisado ang isang bagong bansa. May lehislatura, may representasyon, at may pagtatangkang maging ganap na estado ang Pilipinas. Pero natapat ito na Huwebes, hindi Linggo na may kabanalan, hindi Biyernes na malapit na sa weekend, hindi rin Sabado na may saya. Hindi mo alam kung magsisimula ka na magdiwang o maghihintay ka pa ng 2 araw para magsaya. Kaya marahil sa tatlong petsa, tanging June 12 lang ang mananalo. May deklarasyon, may drama, may watawat, may marcha, may saya. Walang pasok holiday. Dahil minsan, mga abe sa Pilipinas, hindi lang sapat ang kasaysayan. Kailangan maganda rin ang scheduling. Ngunit bago tayo batuhin ng mga historiador, isang paalala lamang. Ang mga detalyeng nabanggit ay nakabatay sa mga historical na pangyayari at may interpretasyon ng iba't ibang dokumento. Ang biro tungkol sa Linggo, Lunes at Huwebes, simbahan at day off ng mga pari ay dagdag na rekado lamang para sa satire, sarcasm, at pambansang ugaling mahilig maghanap ng tamang petsa para sa isang makasaysayang okasyon. Dahil sa dulo mga abe, ang kalayaan ay hindi masusukat sa araw ng linggo, kundi sa kakayahan ng isang bayan na pangalagaan at pahalagahan ito. Pero aminin natin mga abe, kung pipili tayo ng petsa para sa isang mahalagang araw na okasyon, siguro ngayon, sa panahon ngayon, mas pipiliin mo Biyernes o Lunes para long weekend. O diba? Yan po ang punto ni Abe. Happy Independence Day po, minamahal kong Pilipinas!